Madalas ang isang krimen ay nalulutas sa pamamagitan ng paggawa ng mahabang prosesong investigasyon. Kailangan mo ng mga sapat na mga ebidensya para lang malutas ang isang kaso. Pero paano kung ang biktima na mismo na kahit patay na, siya mismong lulutas sa krimen na ikinasawi niya? Hindi man ka panipaniwala pero ito ang nangyari sa kaso ni Teresita Basa. Si Teresita ay pinanganak sa Pilipinas noong 1929 at dito na din siya lumaki. Subalit tinisan niya ang Pilipinas at noong 1960s ay nagpunta siya sa US para mag-aral ng musika, pero later ended up as a respiratory therapist sa Edgewater Hospital sa Chicago, Illinois. Siya ay kilala bilang mabait na tao at walang kaaway. Hindi mo akalaing magiging biktima pala siya ng isang karumal-dumal na krimen. Noong February 21, 1977, isang sunog ang itinawag sa mga bombero ng isang residente ng apartment building kung saan din nakatira si Teresita. Pagdating nila doon ay nalaman nila na ang apartment mismo ni Teresita ang nasusunog. Nang kanila itong napula ay pinasok nila ito para tingnan ang kalagayan sa loob. Napagtanto ng mga bombero na ang sunog sadya at hindi aksidente. Nakita nila ang bangkay ni Teresita sa ilalim ng nasusunog na matres o kutson, na hubot-hubad ang katawan at may saksak ng kutsilyo sa dibdib. Actually, police were involved. Tinanong nila lahat ng kakilala at mga malapit sa kanya, pero walang mga clue at lead ang nakuha ng mga pulis para makatulong sa investigasyon. Ang tanging meron lang sila ay ang diary lang ni Teresita na may notes na nakasulat sa nito na "Get tickets for AS". Ang note na ito ay importante sa kwentong ito. 6 na buwan nang lumipas at hindi pa rin umuusad ang kaso at wala itong pinatutunguhan hanggang sa pumasok itong mag-asawang Remy at Jose Chua sa kaso. Sinabi ni Jose sa mga pulis na ang kanyang asawa na si Remy ay napapaniginipan si Teresita, kung saan sinasabi nito na katrabaho lang nila ang pumatay sa kanya na nagngangalang Alan Showery. And by the way, si Jose Chua ay isang doktor at si Remy Chua ay kaparehas din ni Teresita na respiratory therapist din sa parehas na ospital na pinagtatrabahuan ni Teresita. Ayun pa kay Jose Chua ay kahit tulog ay nagsasalita daw itong si Remy na parabang sinasapian ni Teresita. At sinabi daw nito na sabihin ito sa mga pulis, subalit si Jose ay nagdadalawang isip dahil wala daw umanong ebidensya na magpapatunay dito. Isa pang beses na di umano'y sumapi si Teresita sa asawa ni Jose na si Remy at sinasabing nagnakaw din ito ng mga alahas sa kanya at binigay sa girlfriend nito. Kahit nagdadalawang isip si Jose ay inireport pa rin nila ito sa mga pulis, subalit ang mga ito ay hindi naniwala. Pero ganun pa man, nakuha nila ang isang detalye na maaaring lead sa kaso, ang pangalan ni Alan Showery. Kung naalala nyo kanina ang patungkol sa note na nakalagay sa diary ni Teresita na nakasulat na "Get ticket for AS". And those initial could mean Alan Showery, o baka naman coincidence lang. Tingnan natin. Kahit pa nagdadalawang isip ang mga pulis ay wala silang magagawa kundi interviewin si Alan Showery dahil ito lang ang konting lead na meron sila. Ayon sa interview nila kay Alan Showery ay sinabi nito na nagpunta siya doon sa apartment ni Teresita noong mga oras na yon para ayusin yung TV. Pero kailangan niyang umalis agad dahil hindi niya dala yung mga kailangan na mga gamit para sa pag-ayos ng TV. Dahil walang ebidensya ay wala silang magawa kundi paniwalaan ang sinabi ni Alan. Pero hindi pa rin sila kumbinsido sa mga sinabi nito, kaya sunod na interview ng mga pulis ay ang kasintahan nito na si Yanka Kalmuk, kung saan sinabi nito na nakatanggap daw siya ng mga alahas mula kay Alan. Regalo daw sa kanya dahil din ito nabigyan noong Pasko, which later confirmed na kay Teresita ang mga alahas na ito. Ulit, in-interview nila si Alan at ngayon ay sumulat siya ng opisyal na confession at pinirmahan niya ito. Siya ay nakasuhan subalit hindi siya guilty nung una siyang tinrayal dahil ayon sa kanyang mga abogado ay ang pagka-aresto ni Alan ay gawa lamang ng kwento ni Jose at Remy Chua, kaya hindi ito agad nabigyan ng desisyon ng korte. Tumangal muna bago magkaroon ng bagong trial, kaya pansamantalang ikonulong si Alan hanggang sa magkaroon ng bagong paglilitis. Isang buwan matapos ang unang trial at sa pangalawang paglilitis ay nagbago ang kanilang isip at inamin ito ang kasalanan at natulan 4 na taon na pagkakakulong dahil sa murder, robbery at arson. Napakahirap talagang paniwala mga tulad nitong pangyari. Totoo nga bang sumapi si Teresita kay Remy Chua para masolve ang krimen? Ano ba ang thoughts nyo dito? Comment nyo lang sa comment section down below. Yun lang sa video ito. Peace.